Kinwestiyon ng Commission on Audit ang Office of the Vice President sa ginastos nitong 164 million pesos na confidential fund noong 2023. Tungkol sana riyan ang itatanong ng ilang kongresista kay VP Sara pero hindi siya nag-oath-taking at maagang umalis kahapon sa pagdinig ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. Pahayag yan kahapon ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kumikwestiyon sa paggastos ng kanyang opisina sa pondo ng bayan. Pero ang mga salitang binitawan ng bise, hindi pinagtibay nang tinanggihan niya ang oath-taking sa gitna ng House Committee on Good Government hearing. Hindi raw kasi niya kailangang manumpa dahil hindi naman siya testigo kundi isang resource person. Sa oath-taking, nangangako ang isang tao na magsasabi siya ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya naman ang mga mambabatas, hindi na tinanong pa si VP Sara. Dahil hindi naman po nag-oath yung Vice President, Mr. Chair, ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. Hinimay ng mga mambabatas ang Audit Observation Memorandum o AOM tungkol sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Sa taong yan, 500 million pesos ang confi funds ng OVP, pero 375 million pesos lang ang nagastos base sa ulat ng Commission on Audit. Sa loob ng 52 days sa unang quarter ng 2023, mahigit 2 milyong piso ang arawang gastos ng OVP sa kanilang confidential funds. 1.29 million pesos dyan, kinikwestiyon ng COA. Sa second quarter naman, 1.8 million pesos kada araw ang nagastos sa loob ng 67 days. Kalahati niyan ang kinikwestiyon. Habang sa third quarter, 1.5 million pesos na confidential funds ang araw-araw ginastos sa loob ng 79 days. Halos kalahating milyon ang kinikwestiyon. Kabilang sa pinagkagastosan ng OVP sa confi funds ay ang pambayad ng reward na umabot sa 62 million pesos sa tatlong quarter. Kinikwestiyon din ang bayad para sa medical at food aid na nagkakahalaga ng kabuuang 82 million pesos. Meron pang 2 quarter na ginastosan ng tig 10 milyong piso para sa incentives o travel na may kaugnayan sa confidential operations. Sa kabuuan ng 2023, 164 million pesos sa confidential funds ang kinikwestiyon ng COA sa opisina ni VP Sara. Hiningan na raw ng COA ang OVP ng dokumento tungkol sa paggastos nila ng confidential funds. As far as the documents that they have submitted, we are not so far we are not satisfied with the documents they have submitted. So we are asking for explanation on those items. Sa gitna ng pagtalakay niyan kahapon sa Kamara, biglang nanghingi ng 1 minutong recess si VP Sara. At pagkatapos, May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. tuluyan na ngang umalis ng pagdinig ang bise habang pinag-uusapan ang confidential funds ng kanyang opisina. Para kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lalong dapat siyasatin kung nagagamit ba ito ng tama. Lalo't nauna nang naglabas ng Notice of Disallowance ang COA sa OVP sa 73 million pesos na bahagi ng confidential funds noong 2022. It still is very telling po na there seems to be a pattern. It's something that we really have to consider. Is there a pattern of misuse or misfeasance, or is this malfeasance even? Hindi pa naman final ang AOM. Nauna na rin giniit ni VP Sara na handa silang sagutin ang COA. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.